Binansagang Killer Highway ang Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. At dahil yan sa dami nangyayaring aksidente roon, pero tiniyak muli ng Metro Manila Development Authority na may ginagawa silang hakbang para raw mabawasan ang mga disgrasya dyan sa Commonwealth na yan. Nakatutok po doon live si Rafi Timan. Rafi. Mike, itong Commonwealth Avenue ang tinuturo ngayong pinakamalawak na kalsada sa bansa. Mas maganda sana kung tutusin, pero ang lapad nito, haluan mo ng kapabayaan ng mismo mga motorista at pedestrian ang dahilan kung bakit ito tinaguriang Killer Highway. Noong nakaraang Disyembre, namatay ang isang retiradong hukom at kanyang misis matapos salpukin ng bus ang sinasakyan nilang SUV sa Commonwealth Avenue. Magsisimbang gabi sana si retired Makati RTC Judge na si Reynaldo Laigo at misis niyang si Lilia nang madisgrasya. Marami sa mga naaksidente sa Commonwealth Avenue mga nakamotorsiklo na sinalpok ng bus. Pero maiba ring sasakyang sangkot, gaya na nagbangga ang dalawang pampaserong jeep na kinasugat ng 9 nitong pasahero nito lang Enero. Bago yan, isang lalaki ang sugatan matapos mahitan run ng isang bus sa tinaguriang Killer Highway. 12 kilometro ang haba ng Commonwealth Avenue o kilala noon bilang Don Mariano Marcos Avenue. Nagsimula sa 2 linya ang kalsadang ito na ginawa para makarating sa batasang pambansa noong panahong Quezon City pa ang Kapitolyo ng Pilipinas. Ang pinakamalapad na parte ng Commonwealth Avenue aabot sa 18 linya ang magkabilang direksyon. Sa lapad ng kalsada, ang mga overpass na itinayo noong dekada 90 bitin na at kailangan palitan ng mas mahabang overpass. Ayon sa MMDA, mula ng bansagang Killer Highway ang Commonwealth Avenue, nagpatupad na sila ng mga hakbang para mabawasan ang mga aksidente rito. Since we implemented the 60-kilometer speed limit, we reduced the accident by exactly more than 50%. But it's just unfortunate what happened during that Friday, the 13th incident. It more or less diminished whatever gains we have accomplished. Ang datos ng MMDA ay sumasakop sa Commonwealth Avenue mula Elliptical Road hanggang Batasan. Mula Enero hanggang Abril, mahigit 800 aksidenteng naitala noong nakarang taon, kung saan 5 ang patay at halos 200 ang sugatan. Sa parehong panahon ngayong taon, lampas 400 ang aksidente kung saan 3 ang patay at lagpas 100 ang sugatan. I think we're on the right track, but we have to continue to generate the support of the bus operators, the bus drivers, and even the commuters. Pero matapos ang malagim na aksidente na kinamatay ng mamamahayag at profesor na si Cheat Estella Simbulan, naakusahang kulang ang ginagawa ng MMDA. Aminado si Tolentino na kalulungkot na kahit may pagbabago na sa Commonwealth Avenue, hindi nakikita ng mga tao ang pagsusumikap ng MMDA dahil non-contact apprehension ang kanilang ginagawa. Dahil dito, ibabalik daw ng MMDA ang mano-manong pagpara sa mga traffic violators. If it is less intrusive, people will not perceive changes. People would want to see results. So are we giving in to yung perception na mali naman ng mga tao? Hindi naman. So it will be a variation of sorts. We will continue with the non-contact, but we will spice it with contact. Sa datos ng MMDA, pinakamarami pa rin aksidente ang naitatala sa EDSA. Pero pagdating sa dami ng patay, nangunguna pa rin ang Commonwealth Avenue. Yung mga aksidente dyan, mga sideswiping lang, medyo banggaan lang. Not like in Commonwealth na talagang may mga namamatay kasi mga overspeeding naman, mabibilis. Dahil sobrang lapad naman. Dahil sa bumababang datos ng mga aksidente dito sa Commonwealth Avenue ay nais na sana ng MMDA, Mike, na matanggal na ang bansag na Killer Highway sa kalsadang ito. Sa pagsusumikap daw ng MMDA na pagandahin ang daloy ng trapiko dito, mahigit 10,000 motorista na yun napadala nila ng notice ng paglabag ng batas trapiko dito. Karamihan mga pampublikong sasakyan. Aminado naman ng MMDA, marami pa silang kailangan gawin para tuluyan pang bumaba ang dami ng aksidente, hindi lang dito sa Commonwealth Avenue, kundi sa iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mike? Rafi, wala ka bang namataan o meron ka bang namataan ng mga mistulang dagdag puwersa ng mga traffic enforcer ngayong hapon at ngayong gabi dyan sa may Commonwealth, Rafi? Meron tayong napansin, Mike, lalo na dito sa may malapit sa pinangyarihan ng aksidente dahil yung mga nasa unahan ng mga traffic enforcers, sila yung nagsasagawa ng radar gun monitoring. At pagdating naman dito, sila na yung mga nag-apprehend na yung ating makikitang mga enforcers. Dati ay wala yung ganun. Ang mga nakikita natin na lamang ay yung mga nag-ooperate ng kanilang mga radar guns. At pagkatapos ay sabi nga ni Chairman Tolentino, ipapadala na lamang yung mga notice. Pero ngayon, napansin natin nga, ay meron ng humuhuli on the spot dun sa mga lumalabag sa speeding dito sa Commonwealth Avenue, Mike. At Rafi, yung mga bus, sinusunod ba nila yung tinatawag na yellow lane
Ang ibig sabihin, doon lang sila sa loob ng yellow lane at hindi sila pwedeng lumabas at dumaan doon sa ibang lane dyan sa Commonwealth, Rafi? Yun nga ang kapansin-pansin dito sa Commonwealth Avenue, Mike. At hanggang sa may dulo, sa may pedestrian, sa may private lanes ay dito kumakaripas itong mga bus dito sa Commonwealth Avenue sa lapad nga ng kalsadang ito. At dahil nga dyan ay nakaisip na itong MMDA at ang DPWH na lagyan na lamang ng tinatawag na road separator itong kahabaan ng Commonwealth Avenue para hindi na kumbaga mag-swerve itong mga bus na naglalakyan pa man din dito sa Commonwealth Avenue, Mike. Yun, may dalawang bus akong nakitang dyan dumaan doon sa labas ng yellow. Okay, maraming salamat mula sa Commonwealth Avenue, Rafi Tima. Kasunod ng aksidente, ikinamatay ng mamahayag na si Chit Estela Simbulan. Muling lumutang ang panukala na gawing swelduhan ng mga bus driver. Sinasabi kasing isa sa mga dahilan kung bakit dumarami ang disgrasyang kinasasangkutan ng mga bus ay dahil sa kanilang paghahabol sa mga pasahero para kumita ng mas malaki. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Edwin Lacerda, nakikipag-ugnayan sila sa LTFRB at MMDA tungkol dito. Base raw kasi sa pag-aaral, napipilitan ang mga driver na humarurot para makarami ng biyahe at pasahero. Meron pa ngang nabistong gumagamit ng droga para kayaning magmaneho ng matagalan. Batid ng palasyo, nakabilang ang mga ito sa mga sanhi ng aksidente sa kalsada. Any concern, any measure that we can use to make sure that the safety of the riding public is guaranteed will be good for us. As to whether making it a minimum wage rather than a commission, that is something we have to study further. Kaligtasan mo sa Alerto 24. At sa Commonwealth Avenue pa rin sa lungsod ng Quezon, sugatan ng isang driver ng truck naman. Pero hindi po dahil sa aksidente, kundi dahil napagdiskitahan siyang pagbabatuhin ng ilang kabataan. Si Oscar Oida naka-alerto 24. Basag na ang windshield ng kanyang truck. Basag pa ang ulo ng truck driver na si Alano Aguinaldo matapos umunang pagbabatuhin ng ilang kabataan habang dumadaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Alas 3 sa madaling araw, nang lapitan ng mga batang salarin ang truck ng biktima. Palibasa yung mga menor de edad, di raw niya naisip na may maitim na balak pala ang mga ito hanggang sa paulanan na raw siya ng mga bato ng mga ito. Nagtakip na ako ng mukha ko. Kala ko mukha kong tinamaan. Yun, di ko na napansin kung tumakbo ba o ano. Matapos ang pamamato, sumibat na animoy wala nangyari ang mga bata at tila tuwang-tuwa pa raw sa kanilang nagawa. Sa talaan ng Station 6 ng QCPD, di na bago sa lugar ang ganitong klase ng insidente. At sa maniwala tayo sa hindi, lumalabas na trip-trip o parang laro lamang daw ito para sa mga bagitong salarin. Para sa mga pulis, resulta ito ng kapabayaan ng mga magulang na madisiplina ang kanilang mga anak. Sa mga magulang nila, antabayanan nila kasi mga bata pa yan, dapat pag mga gabi, huwag na natin palabasin yung mga anak natin. Oscar Oida naka-alerto 24. Tatlong linggo na lang, pasukan na. At para sa mga hirap pa rin sa budget, may mabibiling murang school supplies sa Diskwento Caravan ng DTI. Yan ang tinutukan ni Julio Segovia. Kumpara sa mall, mahigit 50% raw na mas mababa ang presyo ng school supplies sa Diskwento Caravan ng DTI. Ang promo pack na ito halimbawa, sa presyong 150 pesos, may kasama ng notebook, ruler, eraser, pad paper at envelope. Ang 10 pirasong notebook, 330 pesos sa mall, pero sa DTI Caravan, 150 pesos lang din. Ang crayons na may kasama pang glue, ruler at gunting, 25 pesos lang. Medyo maalikabok pero pwede pa naman daw magamit. Okay naman po yung quality niya. Bago namin ilabas, pinatest muna namin sa QC kung okay pa siyang gamitin ng public. Masama siya. Iikot ang DTI Caravan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayong malapit na naman ang balik eskwela. Kaya naman ang Divisoria na kilalang mura rin ng school supplies. Dinarayo na naman mula Tarlac. Lumuwas pa si Hilda kasama ang kanyang mga anak at apo. Marami din namang nabibili rito na nabibili din sa mall. Yun lang, sa mall kasi, pangalan naman ng mall ang binabayaran. 9 pesos ang spring notebook na may 80 leaves. Pisong dagdag kung nakatahi ang gilid ng notebook. Ang lapis, 6 hanggang 8 pesos. Ang crayons naman, mula 20 hanggang 45 pesos. 10 pesos ang ruler.
5 pesos naman ang sharpener at hanggang 15 pesos ang eraser. Sa school uniform, 50 pesos ang shorts na panlalaki, kapwa 75 pesos ang blouse at polo, at 85 pesos naman ang skirt. Ang bag, abot kaya rin sa halagang 50 hanggang 100 pesos. Ang degulong, 280 hanggang 380 pesos. May kasama pang lunchbox. Mas nakakatipid kami dito. Medyo tataas po siya ng konti. Kapag ka po talagang dagsaan na po yung tao dito sa Divisoria. Agarin po nilang mamili hanggat hindi pa po tumataas sa direct. Kung marami siyempreng demand, siyempre magkakataon na tataas ang presyo. Pero ayon sa DOH, di lang presyo at kalidad ng school supplies ang dapat maging konsiderasyon sa pamimili. Kailangan isaalang-alang din ang kaligtasan ng mga bata. Sa crayons, dapat hanapin daw ang non-toxic label para ligtas sa lead content. Bumili rin daw ng school supplies na angkop sa edad ng bata. Para sa mga preschooler, huwag daw bibili ng gamit na may maliliit na parte para maiwasang malulon. Make sure yung matibilian mo ay mapapalikan natin para kung gusto nating alamin kung ano nakasama, meron tayong magagawa. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. May kagandahan din namang itong balitang ito, mga kapuso. Sumunod na rin po sa pagpapatupad ng tinatawag na big time rollback ang ilang kumpanya ng langis, lalo na yung mga pinakamalalaki. Bunsod yan ang patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilyan. Pero ang grupong pisto nakukulangan pa rin. Nagbabalik si Julio Segovia. May pahabol na bawas presyo ang kumpanyang Sea Oil. Dagdag na 25 centavo rollback sa naunang bawas presyo nila sa unleaded at regular gasoline simula mamayang hating gabi. Di pa kasi tapos ang trading week na mag-abiso ng rollback ang Sea Oil nung Biyernes. Kaya ngayon, tatapatan nila ang oil price rollback na ipinatupad ng Big 3 oil companies na Shell, Petron at Chevron itong weekend. 2 pesos sa diesel, 175 sa unleaded gasoline at 125 sa regular gasoline. Sana po, kahit pa paano, bawasan na pa ng konti pa. Mga 2 piso pa siguro, baka pwede na po yun. Kung sana ibalik yung dating presyo ng gasolina para di naman hirap yung mga taong bayan na nag-anak buhay katulad ng mga tricycle. Pero ang grupong piston, nakukulangan sa big time rollback ng oil companies. Kakarampot lang ang 2 pisong bawas presyo sa diesel. Sa kanilang computation, $7 kada bariles ang ibinaba ng krudo sa world market noong isang linggo. Kung gagamitin daw ang computation ng Department of Energy, kada $3 na bagsak sa world market, katumbas ng pisong pagbaba sa domestic price. Kaya dapat higit 2 piso ang rollback. Kung iambing mo dun sa laki ng itinaas nila yung taon na to, na around 10 pesos, maliit pa rin yan. Tama lang ho yung kanilang rollback ngayong linggo. Wala akong pang-aabuso, walang sumusobra, walang nagkukulang. But then how was the Sumasadsa daw ang world crude prices dahil sa humihinang demand ng Amerika at China sa langis. Sa kabila nito, hindi naman masabi ng DOE kung magtutuloy-tuloy ang bawas presyo sa petrolyo sa lokal na merkado. Hihintayin pa rin daw ng DOE ang lingguhang presyo ng krudo sa world market. Kaya ang grupong piston, kay Pangulong Aquino na nanawagan. Gusto namin singilin si Pangulong Aquino doon sa pinramis niya noong April 20 na iimbestigahan yung overpricing. Tuloy-tuloy naman ang Pantawid Pasada program ng gobyerno para sa mga jeep at tricycle. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.